Sa isang tahimik na baryo, nakatira si Thomas, isang batang kilala sa kanilang paaralan, hindi dahil sa dami ng kaibigan, kundi sa dami ng kanyang baon. Araw-araw, kapag sumasapit ang tanghali, inilalabas niya ang kanyang makukulay na lalagyan ng pagkain. May pritong manok na malutong, may sariwang prutas, at may kaning mainit-init pa. Habang ang ibang bata ay naglalabas lamang ng simpleng tinapay o kaunting ulam, si Thomas ay tila laging may handaan. Ngunit sa kabila nito lagi siyang mag-isa. Sa ilalim ng malaking puno sa gilid ng paaralan, nagsasalo-salo ang mga bata. May nagtatawanan, may nagkukwentuhan, at may nag-aabot ng pagkain sa isa't isa. Ngunit si Thomas ay nakaupo sa isang sulok, tahimik na kumakain, tila ba may bakod na hindi nakikita ang naghihiwalay sa kanya sa iba. Isang araw, dahan-dahang lumapit ang kaklase niyang si Mika. Kita sa kanyang mga mata ang pag-aalinlangan, ngunit pinili pa rin niyang magsalita. Thomas, pwede bang makahingi kahit kaunti? Mahina niyang tanong, sabay tingin sa hawak nitong manok. Saglit na tumigil si Thomas. Tiningnan niya ang kanyang pagkain at saka si Mika. Hindi, malamig niyang sagot. Para sa akin lang to. Parang biglang tumahimik ang paligid. Napayuko si Mika, pilit na umiti, at dahan-dahang bumalik sa kanyang kinaupuan. Walang ibang nagsalita. Ngunit mula noon may nagbago. Kinabukasan, may isa na namang sumubok. At sa sumunod na araw, may isa pa. Ngunit pare-pareho lamang ang sagot ni Thomas. Hindi. Sa akin to. Akin lang. Hanggang sa unti-unting nawala ang mga lumalapit. Hindi na siya inaanyayahan sa laro. Hindi na rin siya tinatawag kapag may kwentuhan. Kahit ang tawanan sa ilalim ng puno ay tila lumalayo sa kanya. At kahit puno ang kanyang baon, may kakaibang lungkot na unti-unting pumupuno sa kanyang dibdib. Isang hapon, nagmamadaling umalis si Thomas papuntang paaralan. Sa pagmamadali, nakalimutan niya ang kanyang baon. Pagsapit ng tanghali, doon niya lang napansin. Wala siyang pagkain. Sa una, inisip niyang kaya niya. Ngunit habang tumatagal, lalong kumakalam ang kanyang sikmura. Ang amoy ng pagkain ng iba ay tila mas lalong nagpapalakas ng kanyang gutom. Dahan-dahan siyang tumayo. Naglakad siya papunta sa ilalim ng puno, ang lugar na matagal niyang iniwasan. Naroon ang mga batang dati niyang tinatanggihan. Masaya silang nagsasalo-salo, nagtatawanan, at nag-aabotan ng pagkain. Huminto si Thomas. Parang may bumabara sa kanyang lalamunan. Ngunit nilakasan niya ang kanyang loob. Pwede bang makikain? Mahina niyang tanong. Napatingin sa kanya ang mga bata. Nagkatinginan sila. At sa sandaling iyon tila huminto ang mundo ni Thomas. Pasensya na, sagot ng isa, marahan. Kaunti lang din ang sa amin. Hindi galit ang kanilang boses. Ngunit sapat iyon para maramdaman ni Thomas ang bigat ng kanyang mga ginawa. Unti-unti siyang napaatras. At sa unang pagkakataon na upo siyang mag-isa, walang pagkain, habang pinapanood ang iba na masayang nagsasalo. Tahimik ang paligid. Ngunit sa kanyang dibdib napakalakas ng ingay ng kanyang konsensya. Naalala niya ang bawat pagkakataon na may lumapit sa kanya. Ang bawat matang umaasang mabibigyan ng kahit kaunti. At ang bawat pagkakataong tinanggihan niya ang mga ito nang walang pag-aalinlangan. Doon niya napagtanto. Hindi pala sapat ang may masarap na pagkain kung wala kang kasalo. Hindi pala nakakabusog ang sarili lamang ang iniisip. Kinabukasan, maaga siyang gumising. Habang inaayos niya ang kanyang baon, may kakaiba sa kanyang mga mata, parang may bagong desisyon. Pagsapit ng tanghali, muli siyang naglakad papunta sa ilalim ng puno. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya umupo sa malayo. Lumapit siya. Tahimik. May kaba. Pwede ba akong sumabay? Tanong niya. Walang sumagot agad. Ngunit maya-maya may isang batang ngumiti. Halika. Dahan-dahang naupo si Thomas sa kanilang tabi. Binuksan niya ang kanyang baon at sa unang pagkakataon, siya mismo ang nag-abot. Kain tayo. Nagkatinginan ang mga bata at unti-unting ngumiti. Sa simpleng sandaling iyon, may nabasag na pader. At sa wakas hindi na mag-isa si Thomas. Doon niya natutunan na ang pagkain ay mas sumasarap kapag may kasalo at ang puso ay mas napupuno kapag marunong kang magbahagi. Aral, ang pagbabahagi ay hindi nagpapabawas, ito ay nagpaparami ng saya, kaibigan, at tunay na kasiyahan.